Magandang tanghali mga kapatid. Tanghalian Friday nga po. And of course, I will be here hanggang alauna po yan ng hapon. Meron pa rin tayong pag-uusapan at meron pa rin po tayong makakausap maya-mayang kaunti. Pero syempre, hindi mawawala ang ating love question of the day. Para sa mga nakatutok sa atin ngayon, kung gusto nyo manalo ng cash prize na may kasamang Sulit TV box, kabisado nyo na yan. All you have to do is to share the Facebook Live na inyo pong napapanood sa ngayon. Correct, malaking check mga kapatid. Ito ang ating katanungan. Para pala sa mga gustong manalo, kailangan nyo sagutin ang tanong. Tapos i-share nyo rin po ang Facebook Live na inyong napapanood. Nasa Radyo 5 Facebook page tayo. O kaya naman po ay dito sa aking Facebook page na DJ Chacha. Ang tanong! Okay pa rin bang magstay sa relasyon kahit na pinapakialaman ng jowa mo ang sarili mong desisyon? Uy! Jowa mong control freak? Ganun ba ito? Ganun ba ang atake nito? Jeff Batlanggaw? Ako, mukha ba akong control freak? Slight. Slight talaga, oh. Alam mo, pag sinasabi ko yan sa asawa ko, yung control freak ba ako? Controlling ba ako? Sabi niya, hindi daw. Mahal lang daw talaga niya ako. Ay, ganon! Pag nakahanap kayo ng ganon lalaki, huwag nyo nang pakawalan kasi konti lang po yung mga ganon. Pero sa mga kapatid nating nakatutok po sa atin ngayon, yan ang tanong natin. Okay bang magstay sa isang relasyon na nakikialam sa sarili mong desisyon ang partner mo? Yung mga tipo na mga desisyon na hindi naman na dapat niya pinapakialaman ay pinapakialaman niya pa. Kagaya ng halimbawa na lang ay sa pananamit na lang. Pati pananamit mo, pinakikialaman. Gupit mo, pinakikialaman. Trabaho na dapat mong gawin, pinakikialaman. Baka pati kakainin mo, pinakikialaman. Lahat na lang pinakikialaman. Okay lang ba magkaroon ng ganong klaseng karelasyon? Mga kapatid, kung gusto nyo pong sagutin yan, mag-comment kayo sa Facebook Live ng Radyo 5 o sa Facebook page ko nga po na DJ Chacha. Hanapin nyo rin po ako on Twitter, Instagram, and TikTok. It's _DJ Chacha. Pwede rin kayong tumawag sa ating hotlines 8631-5788 and 8631-6674. Ulitin natin ha, 8631-5788 at 8631-6674. At i-share nga ang live na inyong napapanood. Pero mga kapatid, simulan na natin ang inaabangan ninyong segment tuwing MWF. At dahil F ngayon, as in Friday the 6th. Next week, Friday the 13th. Ba't ba ako masyadong excited na mag-Friday the 13th? Dito muna tayo sa Friday the 6th. Pero maganda na yung weather natin today, nakakatuwa. Paglabas ko kanina, sa ilang mga parts po ng Metro Manila and even yung mga karatig lungsod, let's say Laguna, Bulacan, Cavite, meron pa raw mga manakanakang pag-ulan. Pero dito po sa amin sa Mandaluyong, sa TV5, paglabas ko kanina natuwa ako, ang tagal kong di nakita yung araw. Nakakamiss rin pala talaga yung init, ano? Tayo talagang mga tao, ganun yung ugali natin. Pag sobrang init, hahanapin natin yung ulan. Pagka naman umuulan, hinahanap natin yung araw. So, ang bait talaga ni Lord, 'di ba? Dahil sa dire-diretsong dasal natin na sana humupa na yung ulan para wala na po masyadong maapektuhan itong habagat. Ayan, finally, mukhang gaganda ang weather natin ngayong weekend. At kagaya ng magandang weather, sana itong hashtag H2H Astig Confession natin, maganda rin ang isi-share sa atin. Pero, magandang storya na maiirita kayo for sure. Maganda pero nakakainit ng dugo dahil usapang pangangaliwa po ito. Ang tanong, maganda kaya yung kerida? Pero bagon lahat, eto na muna mga kapatid. Welcome to Heart to Heart Astig Confessions. H2H Astig Confessions. Samantala,
Eto na nga po tayo mga kapatid, nagbabalik po tayo sa Heart to Heart Astig Confessions. Kasama po ang inyong tita Chacha na talaga namang kumpirmado, bawal na ang pork. Tawan-tawa ko kanina nung off the air mga kapatid. Tama no Erwin no, yung wala dito, yun yung laughter. Okay, thank you so much Erwin Ocania, you're the best. Tawang-tawa ako mga kapatid kasi lumipat ako from there to here. Kung kayo po yung nanonood sa booth namin to, from sa isang mic papunta dito sa kabila. Tapos, nakakaloka, nakakatawa. Hinahanap ko isang cellphone ko. Kinabahan pa ako kasi galing ako ng CR. Iniisip ko baka naiwan ko doon. Kumain din ako ng restaurant. So sabi ko, baka naiwan ko. Sabi ko kay Jeff, nawawala yung cellphone ko. Yung pala nasa harap ko. Titang-tita. Pero ang hindi ko nakakalimutan, ang jowa ko. Pero may mga tao na minsan nakakalimutan nilang may jowa sila. Yung mga nasa relasyon na pero pumapasok pa ulit sa another relationship. Yan nga pong pag-uusapan natin ngayong araw na ito ng Biyernes dito sa Heart to Heart Confessions. Nangaliwa na nga, ibinahay pa yung kerida. Aba pang Rafi Tulfo ito. Saktong-sakto nandito ang mga girls niya ngayon. Idiretso na natin to dito. Yan nga ang iniwang trauma ni Mark sa 25 taon na niyang asawa na si Gracia. Pero ang kabit ni Mark, siya pa raw ang may ganang utusan si Gracia na layuan ang sarili nitong mister. Dahil nga sa nangyari halos mapraning at parati nang naghihinalang ng matindi itong caller po natin sa kanyang mister. Dahilan para magkasakitan po silang mag-asawa. Kasama po natin sa linya ngayon para sa lahat ng mga tao na inagawan, iniwan, ipinagpalit sa iba. Ito po ang araw nyo. Makaka-relate kayo sa storya. Kausapin po natin si Gracia ng Cebu, 47 years old. Hello, Gracia. Hi DJ Cha. Gandang araw. Magandang araw po. Mukhang nasa biyahe ka, Gracia. Nasa labas ka ba ng bahay? Hindi po, nasa loob po. Kaya lang tabing tabing kalsada. O kasi naririnig Opo. ko yung parang may naririnig tayong tricycle ba Oo yun? nga po eh. Oh, Opo. Gracia, saan ka sa Cebu? Bali sa Toledo po. At ikaw, Toledo City. oo, sa Toledo City ka. Meron kang 3 anak. Pwede ba natin malaman tong edad ng mga bata? Hindi na ho sila bata. Malalaki na. Sige po. 26, Oo. 22, tsaka 21. Grabe, huy, Opo. kota ka na, kumbagay, sarili mo na lang iintindihin mo. So may trabaho na itong Opo. mga anak mo. Yung dalawa pong babae, bali kasi kakagraduate lang nung dalawa ko ng college. Bali, lahat sila tapos na. Bali yung lalaki ko, yun na lang yung engineer ko magre-review Ang bongga. para maging board passer siya ng Ilang taon ka nung ikaw ay magka-asawa at magkaanak? Kasi bata mo pa, tapos isa na lang ang pinag-aaral mo. Hindi, review na lang po siya. Magre-review na lang po siya para sa ECE niya. Ano natapos yung 2 anak mo? Marketing po. Marketing. Parehong marketing ito? Opo, yung dalawa ko, nag-opisina na po sila. O sige po. Kasama mo pa sila sa bahay, itong mga anak mo? Bali yung, mas sinamahan ko yung mister ko kesa sa mga anak ko. Nando sila sa bahay, okay. Nasaan ba yung mister mo? Bakit hindi kayo magkakasama sa isang bahay? Bali kasi yung work, dahil sa work ng asawa ko, kailangan niyang, madestino sa malayo. O sige, wag kang kabahan, Gracia, nararamdaman ko yung kaba mo. Oo nga po Ano ka ba? Isipin mo na lang to na kunwari nagkukwentuhan lang ang magkumare. Wala namang nakikinig sa atin. Hindi nakikinig yung asawa ko. Ang nakikinig lang sa atin yung nanay ko. Huwag mo isipin. Tsaka yung asawa mo, bali 2 lang nga sila. Oo. So, eto na, sige, pag-usapan natin. Ilang taon ka nung makilala mo si mister? Bali, high school pa lang ako. Nakakailang bali na siya? Nabilang nyo na? Kabado ka, ha? Sabi mo nga kay mister, mamasada muna ng tricycle para makapag-usap tayong dalawa. Nasa work kasi siya, tapos break time, so nakikinig siya. So sinabi mo makinig ka. So malamang Kung makinig ka. Sa Facebook Live ba to o sa radyo? Kasi naririnig kami dyan sa Cebu 101.9. Opo, nasa live siya, live streaming niyo po. Sa Facebook Live. Okay. Nanonood po siya. So ilang taon na si mister? Bali 49 na po. Anong trabaho niya? Warehouse man po. Tapos, dahil sa trabaho niya, hindi kayo kasama ng mga bata sa bahay? Ay, opo.
Pero yung mga anak mo, nasa isang bahay pa sila, wala pa mga pamilya ito mga ito, wala ka pang apo, wala pang ganon. Wala pa naman po akong manugang. Oo, wala May pa. mga girlfriend naman sila at boyfriend. Pero ngayon, dyan sa bahay na tinutuluyan mo, kayo lang ng asawa mo. Dahil itong bahay Opo. na to, malapit dun sa pinagtatrabahuhan niya. Yes po. Okay, Ganun sige. po. Gracia, ikwento mo sa akin kung anong storya nyo nitong mister mo, gaano na kayo katagal kasal, at anong problema mo. Bali ang asawa ko, bali 25 years na kaming kasal. This year, nag-celebrate kami ng silver na anniversary namin. Tapos, bali nag-start yung pagiging pagdududa ko kasi nag-abroad siya. Sa loob ng 10 years, nasa abroad siya. Yung ikapito niya ang hanggang ika-10 taon. Yun yung time na hindi na siya umuwi sa amin. Hindi na siya bumalik. Kumbaga, sinasabi niya walang kapalit. Marami siyang dahilan. Tapos, ewan ko bakit pumasok sa akin na kasi wala naman akong masyadong alam sa Facebook noon. So, nakita ko na lang yung picture ng girl. Nung girl na, nagtataka ako bakit tong babae na to, kung hindi nasa harapan, nasa gilid ng asawa ko, kahit marami sila sa picture, lagi siyang nasa tabi ng mister ko. So, doon nag-start yung hinala ko. And then, sa kakahanap ko ng rason, parang hindi kasi matanggal sa isipan ko na bakit ganon? Bakit ganon? Lagi siyang katabi. Tapos hindi matanggal sa isipan ko hanggang sa tinatanong ko siya, siyempre hindi naman siya magsasabi ng totoo. Tapos yun nga, nalaman ko nga na natuwa ako nung biglang sabihin ng parents ko na yung cousin ko nandun din, lalaki. Pinag-meet ko sila ng mister ko, and then nung nag-meet sila doon sa abroad nung pinsan kong lalaki, doon nakita ng pinsan ko yung babae na pinagdududahan ko, which is talagang totoo. Na nakita ng pinsan ko na hinahaplos-haplos pa yung likuran niya. Sinong nanghahaplos ng likuran yung mister mo? Yung babae. Oo, hinahaplos Nagpakilala. ng babae ng mister mo ang mister mo. Opo, yung likuran daw. Pwede ba natin bigyan ng profile tong babaeng to? Bata pa? Ilang taon? Anong itsura? No, Anong mas ginagawa matanda siya sa asawa ko Ay, Pak. Sorry, mas bata si Miss. Kasi diba usually pag mambababae ang mga mister, madalas mas bata Oo. siya. Mas bata siya. Kasi naman, hello, sa asawa ko, sinabi ko yun sa kanya. Kung pagpapalit mo ko, dapat mas bata sa akin, mas sexy sa akin. Kasi kung hindi, lalaitin ko. Charing! Okay. So, sa'yo, mas matanda sa'yo. Oo, mas matanda sa akin. Okay. And then, sabi ng pinsan hindi ko natatanungin kung maganda kasi sigurado ako hindi ka magagandahan sa kanya kasi kirida to ng asawa mo. Pero Siyempre. gusto ko sagutin mo yung totoo. May itsura ba? Meron naman. May maputi itsura. siya. Maputi. Maputi ka rin ba, Gracia? Morena po ako. Morena ka. So naghanap ng Opo. maputi, mestiza ang asawa mo. Okay. Opo. So, nakita ng pinsan mo na hinahaplos ng babae ang likod ng mister mo. Baka naman concern lang, malay mo naman nagpupunas lang ng pawis, wala namang mali siya. Sabay po nagpakilala. Nagpakilala yung girl sa pinsan ko. Oh. Na hindi niya alam, pinsan ko yung kaharap niya. Oo. Ano Na sabi? magkasama sila ng mister ko. Ayun nga, nagpakilala siya daw ayoko pong sabihin yung name. Anong pero- pakilala niya? Girlfriend? Ano siya? Yes. Girlfriend Ganun na nga siya. po. So, Yes po. itong babaeng to single pa siya hanggang ngayon? Ngayon daw, balo na Wala Nabalo na ng daw siya asawa, ngayon. balo Oo. siya. May mga Pero anak, may ano mga po yan anak. noon pa po yan. Yan yung pinakauna kasi. Okay, na, wait lang. Anong taon to yung unang magloko si Mister? 2015. Ito yung long distance relationship kasi kayo dahil sa trabaho niya. LDR. Oo, dahil sa ano. So, yan yung unang pagloloko niya na pinatawad mo. Yes. Napakahirap po na pinagdaanan ko. Pero, nung time na nalaman mo yung sa unang pagloloko niya, na nalaman mo dahil sa pinsan mo, kaya totoo po talaga ang kasabihan na lalabas at lalabas din ang katotohanan. Kahit gaano itago yan ng mga manloloko sa mundo, lalabas pa rin ang baho nyo. So ito nga, di ba, may nakaalam. Nalaman mismo, pinsan mo pa. Nung time na yon na na-confirm mo na may babae siya, nung una kasi pakiramdam mo lang, nung na-confirm mo Opo. na, kinumpronta mo si mister. Yes po. Umami na ba? Umami na? Yung unang yon umamin. Kasi nung unang yon umamin siya. Dahil talagang sabi ko, di-deny ka pa. Nandun na yung pinsan ko, harap-harapan ka ako.
ang sabi pa ng pinsan ko, kung sino yung girl na nakikita mo sa picture na pinaghihinalaan mo, siya yung totoong ng asawa mo. Ayokong sirain yung pamilya mo. Sabi ng pinsan ko, pero mag-isip ka na para sa sarili mo. Sabi ng pinsan ko. Pero hindi, ang tanong, nung time na sinabi mo to sa asawa mo, inamin niya ba? Humingi siya ng tawad? Ano sinabi niya? Paano nyo na? Inamin Kasi niya. sabi mo, pang-una yun eh. So kung pang-una, nasundan pa, napatawad mo siya nung unang Opo. beses na yun, di ba? Opo. Pero Oo. ano po yun? Paano kanya sinuyo? Gaano katagal bago kanya sinuyo? At ano nangyari dun sa isang kerida niya? Okay. Kasi ganito po yan, no? Bali, nag-stay na siya for good. Hindi na siya umalis. Hindi ko po sinabi sa kanya na huwag ka nang bumalik doon dahil alam ko naman na pagbalik na doon, sila pa rin, di ba? Tapos ang nangyari pa, nagpadala pa ng relo yung girl para sa nanay niya. Ang gusto niyang mag-abot, ang mister ko. Hinihiling sa akin ng mister ko na, sige na, last na to, pagbigyan mo na ako. Iaabot daw niya dun sa nanay nung babae, yung relo na pinadala. Which is napakasakit kasi ang nangyari nun, yung kapatid niya, inutusan niya, yun ang nakipagkita sa Ganito, pamilya nung babae. medyo fast Oo. forward tayo ng konti. Nung nagkaalaman na talagang may babae siya. Umamin naman. Umamin naman siya. na po siya. Pero ang gusto niya mangyari, magbalikan kayo at mapatawad mo siya. Kumbaga, hindi kanya pinagpalit dun sa babae. Hindi naman. Okay. Hindi. Ngayon, gaano katagal bago naibalik yung pagsasama nyo sa dati? Hindi naman po kami kasi naghiwalay. Kaso, ang akin lang, na-traumatize ako dahil parang wala na akong tiwala as in. Oh. Pero Magmula nun. nasundan pa yan, di ba? Ilang beses mo siya nahuli na may iba? Oo. Kasi, yung mga nakasunod naman niya ay naman po parang wala pa naman akong matibay na evidence na sila. Parang gano'n. Ano to? Nakikita mo rin ba to? Kasi yung una, nakita mo lang sa picture, laging katabi ng asawa mo. Magaling mag-imbestiga mga babae. Kung may mga pinapahanap kayo, wag NBI ang hanapin nyo. Kami na lang. Tsareng. Sige, tuloy. Opo. Yung kasi, sa ngayon kasi, ang nakikita ko sa kanya, siya yung parang malambing siya sa mga ibang babae. Parang ganon. Na yung ibang babae, ang tingin nila sa ginagawa ng mister ko, dahil pala kaibigan siya sa babae, malambing siya doon. Parang feeling nila na may gusto na sila sa kanila. Parang ganon ba? And then, doon po pumasok yung, minsan isang babae, kinuha yung number ng mister ko. Sa mister ko pa nagsabi sa akin na, kilala mo ba siya? Kasi kinuha niya yung number ko. Tanong ko, bakit? Ako sa kanya. Sabi niya, kasi humihingi siya sa akin ng ganito, ng ganyan. Sabi ko, bakit hihingi siya sa'yo ng ganito, ganyan? Samantalang mas matagal na siya doon. Dapat siya na nagde-decide noon. Ako, kaya niya na, isang pirma lang niya Bakit kailangan hingiin pa niya yung number mo? Hanggang sa nakikita ko kasi yung mga kilos nila, yung mga reaksyon nilang dalawa, yung mga ngitian nila, tinginan nila. Hanggang sa, basta hindi ko na makayang matiis yung ganong tinginan. Okay, ngitian. so Hanggang sa uulitin ko nagsalita na ako. After nung unang kerida, uulitin ko, may iba ka pa bang kumpirmado na nahuli? Na ibang babae? Wala pa naman po. Yun lang yung tamang hinala ito. Itong So yung unang kerida niya, anong taon ulit yon? 2015 po. 2015. Since then, wala ka pa nakukumpirma, pero parang may mga nakikita ka na parang mga babae na close sa asawa mo. Opo. Kapag Tapos kino-confront mo siya at sinasabi mo sa kanya na masyado kayatang malapit dyan, anong sinasagot ng asawa mo? Bahala ka nga mag-isip. Ganyan siya. Bahala ka nga. Wala akong ginagawang masama. Siya Bahala pagalit. ka mag-isip. Opo. Tapos hanggang sa, siya pa yung galit. Tapos hanggang sa umaabot sa mananakit na siya. Kasi nga, nagtatanong ako. Paanong nananakit? Anong ginagawa sa'yo? Minsan, may bagay siyang hawak. Pinalo sa akin. Anong bagay yan? Yung pangkamot ng likod. So, ilang beses niya na ginagawa to na kapag kinokompronta mo siya tungkol doon sa mga pinagseselosan mo, sinasaktan ka physically? Maraming beses na. Kasi napipikon daw siya sa akin. Alam ba to ng mga anak mo? Yes po. Minsan nakita na ng mga anak ko kung paano niya ako bugbugin. So, binubugbog ka rin ito physically? Napapalo niya ako ng bag. Oo. Ng pero may Ano sinasabi ng mga anak mo pagka nagbubugbugan kayo mag-asawa? Gumaganti ka ba? Hindi puro iyak lang ako O, ano sinasabi ng asawa mo, ay ng mga anak mo, pagka nakikita nilang nabubugbog ka ng mister mo? Sabi lang ng mga anak ko, tama na, inaawat nila yung papa nila noon. Hindi Pero, ka ba sinasabihan ng mga anak mo na, mama, tama na kaya yan? Maghiwalay na lang kaya kayong dalawa?
Hindi naman po. Kasi ayaw nilang makialam dahil sa kanila pupunta yung galit ng papa nila eh. Etong Parang asawa mo, hindi naman niya sinasaktan yung mga bata. Hindi naman. So, uulitin ko, sa tuwing kinokompronta mo siya na baka nang bababae siya, sa tuwing makikita mo na may malapit na naman na babae sa kanya, ikaw pa ang sinasaktan physically. Opo. O, sige po. Pag nakukulitan na siya sa akin. At yun din ba ang dahilan kung bakit sumama ka ng tumira dyan sa bahay kung saan malapit yung work niya para mabantayan mo siya 24/7? Yes po. Nagagawa ko na yung maghatid sa kanya, maghintay, paglabas niya. So, ibig sabihin, hindi mo lang sa bahay binabantayan, hanggang sa trabaho minsan. Yes po. Yes. Kaya tumigil, parang kumbaga paranoid na. tumigil na mundo mo, para kang may newborn, nakatutok ka 24/7, para kang may sanggol na binabantayan. Yes. Hindi ko naman, naisip ko naman minsan na hindi ko naman dapat ginagawa yung mga bagay na gano'n eh. Diba? Kasi nakikita ko rin na hindi lang naman akong nahihirapan, pati siya. Kaso, sabi ko nga Sabi sa mo, kanya, hindi mo dapat ginagawa yung mga bagay na yan, pero bakit mo Opo. ginagawa? kasi nga, Kasi yung mahal mo. pagdududa. Opo. Kasi minsan hawak ko yung phone niya, umaga, biglang may mag-chat ng good morning, I miss you. Tapos hahanapin ko sa messenger, hindi ko makita yung message na yun, kung nasaan. Tapos midnight, may tatawag, mga ganun. So may dahilan ang pagsiselos. Opo, may dahilan May naman. nakikita ka na Oo. naman. Oo, kaya sabi ko nga ho sa kanya na huwag niya akong pakitaan ng mga kahina-hinalang kilos para hindi ako maghinala. Kasi tahimik lang naman ako pag wala akong nakikita na mali. Mm-mm. Pag wala akong naiisip na mali sa kanya or nakikita na ginagawa niyang mali. Ah, Kaya sige. minsan nga ho sinasabi niya sa akin na, ba't ang bait mo? Minsan sinisingit, minsan isang beses sinabihan niya ako ng gano'n, ma, ba't ang bait mo? Okay, ganito. Ganun siya sa akin. Sige. Hmm. Bago ko sabihin yung thoughts ko dito sa pinagdadaanan mo, paano ka namin po pwedeng matulungan? Anong gusto mo itanong? Gusto ko lang ho sana eh. Hindi ko kasi makontrol yung sarili ko pagka nagsiselos ako. Anong ginagawa mo? Yung pupunta ako doon sa gate, hintayin ko siya. Nagiging nagiging stalker ka ng asawa mo ng Oo, kumbaga, ganun lang nga. pinupuntahan mo siya dun sa mga lugar kung nasan siya nang hindi niya alam. Opo. Kumbaga ganun lang nga. sinusundan mo siya, hindi mo na mapigilan yung sarili mo sa Hindi ko na mapigilan. pagsunod sa kanya, nawawalan ka na ng buhay. Tsaka parang naano ko na siya. Parang naawa din ako sa kanya eh. Pag yung ginagawa ko sa kanya yun. Sa sarili Naawa mo, din hindi ako. ka naaawa? Naawa din ako sa sarili ko. Naaawa ka Kasi sa asawa mo, pero sa sarili mo, Naawa din po. bakit doon ka pa naaawa sa asawa mo? Gayong siya tong naglalandi. Dapat ba kaawaan yung mga naglalandi? Hindi naman. Anong nakakaawa? Ipaliwanag mo nga sa akin kasi ikaw ang niloko. Ikaw ang sinasaktan physically, sinasaktan ka rin emotionally. Pero bakit sa kanya ka naaawa? Anong nakakaawa sa kanya? Naaawa ko kasi yung bang hindi niya ako kayang pahalagahan. Pero Eh di dapat 'di ba doon ka sa sarili mo maawa? Naaawa ka dahil hindi ka niya mapahalagahan. Sino nakakaawa doon? 'Di ba ikaw 'yun? Opo. Naawa ko sa kanya na pag ako ang nawala sa kanya, diba? Hindi niya kasi nakikita yung halaga ko eh. Hindi niya nakikita yung halaga ko sa kanya. Yung mga pag-aasikaso ko. Yung mapanatili lang na buo yung pamilya namin. Doon ako nakakapit. Sinasabi mo, sa nakikita ko, sinasabi mo naaawa ka sa kanya, pero ang dinig ko parang naaawa ka na sa sarili mo, pero hindi mo maamin na naaawa ka na sa sarili mo. Opo, naawa na rin ako. Dahil nakikita ko nga po yung sarili ko na na gano'n. Na bakit yung ibang babae, hindi sila gano'n. Hindi nila ginagawa yung bagay na gano'n. Pero ako asawa. Pero bakit gano'n? Bakit gano'n yung naawa ko kasi, kasi sobrang nang nasasaktan yung sarili ko. Eh. Sabi niya, ang tanong mo, bakit ganon yung ibang babae, hindi nila to hinahayaan mangyari sa kanila? Oo, bakit sa akin ganito? Kasi nga, you allow this to happen to yourself. Ikaw kasi, may choice ka naman to change this, pero hindi mo binabago. Mamaya may makakasama tayong psychologist para tumulong sa atin dito sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. Pero bago ko sabihin yung iba ko pang gustong sabihin sa'yo, meron tayong astig caller advice na gustong magbigay ng konting opinion at payo sa'yo. Si Angel ng Mandaluyong, 31 years old. Hello?
Hello, good afternoon po. Good afternoon po, Miss Angel. Yes po. Nasa kabilang linya po si Gracia ng Cebu. Kausapin niyo po. Yes po. Hello po, ate. Hello po. Hello po. Hello po. Mm-mm. Hi po. Siguro sa mga narinig ko sa iyo kanina, siguro totoo naman po kasi sinanay mo siya na ganyan. Tama. Kapag may nangyayari parang okay lang. Lahat ng ginagawa niya tinatanggap mo na which is Yes. hindi mo na nakikita yung sarili mo. Yes. Di po ba? Opo. Baka Tama naman po. siguro this time, kung sa tingin mo namang hindi mo deserve yan, baka naman pwedeng out of the box na iwan mo na yung sarili. Yung ikaw, kumbaga, pwedeng sarili mo muna. Oo. Diba? Kasi hindi lang naman siya ang meron yung mga anak mo din. Oo. Tama nga Di po. po ba? Marami nga nagsasabi po ng ganyan sa akin. Na sinanay ko kasi. Kasi ginawa mo siyang mundo, ate. Marami Oo. pa. Andiyan pa yung mga anak mo. Kaya, Oo. yun lang po. Sana, mahalin mo muna yung sarili mo. Okay po? Salamat. Oo, salamat. Sige po. Okay, oo. Okay na yon, Angel? Ay, Opo. nawala na si Angel. Si ano na pala ito, si Gracia. Gracia, hello? Hello po. Oo, si Gracia ba ito? Yes po. Oo. Yes po, ma'am. Nakikinig ako ha sa ugnayan ninyo ni Angel. Hindi pa siya tapos Apo. magsalita. Parang binabrush off mo na yung sinasabi niya. Ang dating is wala ka talaga ding gustong pakinggan dito sa mga, kung meron mang mga tao na ibang nag-a-advise na sa'yo na iwanan mo na yung asawa mo. Hindi, DJ, kasi po, nakikita ko rin kasi na parang nasasakal na rin yung mister ko sa akin eh. Kaya Pero siguro kasi na 'di ba lang- nababasa mo na may ka-I miss youhan? Opo, yun lang naman ang sabi ko nga sa kanya. 'Di ba ikaw na rin ang nagsabi na meron kang mga nakikita na para talagang masyadong close sa kanya. Good morning, I miss you. Yes, Kasi po. kahit ako, kung may karelasyon ako, tapos may mabasa ako na may good morning at ka-I miss youhan, tapos pag tinanong ko sino yan, siya pa yung galit, parang di Oo. naman yata tama iyon. Opo. Pero Alam mas ko naman po yun kasi marami pong nagsasabi na kasi nasanay mo, naabuso ka tuloy, naabuso ka. Ginaganyan ako na sinasabihan ako ng mga kaibigan ko na naabuso tuloy yung kabaitan mo. Kasi paulit-ulit na lang ginagawa sa yung tuloy, gano'n. Parang wala kang halaga, pinapakita niya sa iyo na okay lang. okay. Kahit anong So, maramdaman mo. magkaliwanan tayo dito. Kasi ako hindi kita pipilitan iwanan yung asawa mo because yung desisyon na yan, dapat ikaw talaga mag-decide niyan. Pero papaintindi ko lang sa'yo na if I were in your shoes, hindi ako papayag na ganyan ang trato sa akin. Kahit pa sabihin na ilan ang anak namin, lumaki na yung mga anak namin, ang tagal na namin, pag ganyan ako tratuhin ng lalaki, iba-iba kasi tayo eh. May mga tao kasi na alam nila kung anong deserve nila. Meron namang mga tao na kahit alam nila kung ano yung deserve nila, tinotolerate nila yung sitwasyon na nandoon sila. Kasi una, yung iba nanghihinayang sa tagal na ng pagsasama, naaawa sa mga bata na mabubuhay o magiging produkto ng broken family. Meron din naman na mahal ko talaga eh, kaya kahit anong gawin ito. Opo. Yun nga po Dito yun. lang ako sa tabi nila. And I think yun yung problema sa'yo. Opo, sumagot ka agad. Bakit? Mahal... Hindi nga, kasi mahal ko kasi talaga yung asawa ko. Alam naman niya yun eh. Oo, mahal mo? Mahal ka ba? Mahal ka pa ba? Mayain na. 'Di ba? I mean, ikaw lang makakasagot nun kasi kayong dalawa yung magkasama. Mahal mo siya. Oo. Ngayon, ang tanong, nararamdaman mo pa ba na mahal ka niya? Kasi ang taong mahal, hindi ginagawa ng ganito. Hindi sinasaktan emotionally, paulit-ulit, at hindi rin sinasaktan physically. Tama. At hindi hinahayaan na nakikita ng mga anak na sinasaktan yung nanay. May respeto. Di ba, di tayo pwedeng mabuhay lang sa puro pagmamahal dito. Too much love will kill you nga daw, di ba? And I think that's what happening to you. Yun yung nangyayari sa'yo ngayon. Sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, kahit mali na yung ginagawa sa'yo, tinotolerate mo. And kung nagre-reklamo ka sa ganyang sitwasyon mo na ayoko na ng ganito, hindi ko alam kung bakit ko ginagawa to, sinusundan ko siya, yung parang naging stalker ka na. Yung, di ba, parang
you're making a fool of yourself and binababa mo ng husto yung sarili mo sa lupa dahil lang sa pagmamahal mo na yan sa asawa mo. And no one can end that but you. Ikaw lang yun. Ikaw lang makaka-finish dyan. Ikaw lang makakaalis sa sitwasyon na yan. Kasi ikaw ang ginagawa ng hindi tama. Ngayon kung sa ginagawang yan ng hindi tama ng asawa mo, na base din sa mga kwento mo na narinig lang namin sa'yo, if you don't wanna let go, if you still want to stay, kung okay lang sa'yo na ganito yung ginagawa, then so be it. Wala tayong magagawa eh. Pero wag ka mag-expect na may magbago. Wag ka rin mag-expect for ng ibang resulta. Kasi paulit-ulit lang din ang ginagawa mo. Niloloko ka, tinotolerate mo, may nahuhuli ka, kukomprontahin mo, sasaktan ka pa physically. Nagiging cycle na siya. Paulit-ulit na ganun lang yung nangyayari. At kung paulit-ulit lang din ang approach mo sa asawa mo every time na may nakikita ka na parang, uy, meron na naman nilalandi. Okay na to. Pag paulit-ulit ang approach natin sa isang problema, huwag tayong mag-expect ng kakaibang resulta o ng ibang resulta. 'Di ba? Opo. Sige, ganito. Nagpahanap kami ng psychologist na makakausap mo para lang ma-explain sa atin kung bakit may mga babae na pinipili pa rin magstay sa isang relasyon na alam nilang hindi na tama para sa kanila. Sige po. Okay, huwag mong bababa yung telepono ha. Gracia. Kami dito, hindi mo kami kaaway, kakampi mo kami dito. Okay, thank you po. Kasi DJ. syempre pareho tayong babae dito eh. Ayoko ng hindi lang naman para sa kapwa ko babae. Ayaw natin ng ganito, yung parang ang unfair. Binibigay mo naman lahat. Di pa ba sapat? 'Di ba yung mga nagawa at nabigay mo sa kanya? Hindi pa ba sapat na pinatawad mo siya? Nung niloko ka niya noon, na nahuli mo siya na, 'di ba yung kalaguyo niya, hinihimas-himas yung likod niya? Yes po. Hindi pa ba sapat lahat yon? Yung mga hirap na pinagdaanan mo na yon para hindi pa rin siya magbago? Kailan siya magbabago? 47 ka na o ilang taon yung asawa mo? 49 po. 49 years. Kailan siya magbabago? 60? O gagayahin niya yung ibang storya. Yung mga ibang storya na napapanood natin sa teleserye. Yung magbabago lang pagka nagkasakit, hindi na kaya mambabae. 'Di ba? Pagka hindi na mapakinabangan, isusoli ng kirida sa totoong asawa, yung asawang mag-aalaga, ganon? Oo. Doon ba siya magbabago? Yun na nga po eh. Hindi po tayo sure. Kasi hindi tayo makakasagot nun kundi asawa niya. Dr. Camille Garcia, magandang tanghali po. Hi, magandang tanghali. Nice to be back. Thank you so much. Si DJ Chacha po ito dito sa Radyo 5, Dr. Camille. Quick kwento lang po dito sa pinagdadaanan nitong ating caller kanina. Siya po ay matagal ng kasal dito sa kanyang asawa na at na-confirm niya noong una na mayroon ngang ibang babae. Pinatawad niya po ito, naging sila ulit. Meron na silang 3 anak. Ang problema, ngayon, super paranoid pa rin siya. Kasi may mga nakikita pa rin siya na gawi at mga chinachat, kinakausap ng asawa niya na parang nagloloko pa rin. Meron siya nababasa minsan na, "Good morning, I miss you." Mga ganyan po, doktora. Ngayon, sa sobrang pagka-paranoid niya na baka niloloko siya ulit, though hindi pa naman confirmed kung talagang babae ito, ang ginagawa niya, nagiging stalker na siya nung asawa niya. Kanina nga po, medyo naiiyak at naluluha na siya. Naiyak na siya actually, habang sinasabi niya na bakit daw ba ganito yung kanyang sitwasyon? Bakit naman daw yung ibang babae hindi ganito yung sitwasyon? Tawagin ko po ulit sa linya, Dr. Camille, itong si Gracia, para kayo po mismo ang kumausap sa kanya kung bakit nga ba may mga babae na pumapayag sa ganitong klase ng relasyon kahit obvious na niloko ka na at mukhang niloloko ka pa rin at sinasaktan din pala siya physically, doktora. Ay, okay. May mga pagkakataon halimbawa na kunwari kukumprontahin niya, babae mo ba to? Meron daw mga times na nasasaktan siya, minsan daw may mga pagkakataon noon na nakikita pa ng mga anak niya na nabubugbog siya nung asawa niya. Nandito po sa kabilang line si Gracia ng Cebu. Gracia? Yes po. Yes po. Si Dr. Camille ang kasama natin sa kabilang linya. Okay po. She's a psychologist. Mas matutulungan ka nito ni Dr. Camille para maintindihan mo kung bakit nga ba nagsistay ka pa rin sa relasyon na yan at ano bang po pwede mong gawin. Dr. Camille, sige po, usap po kayo ni Gracia.
Okay, una-una no, Gracia, no, yung nangyayari sa'yo, meron tayong tinatawag na battered wife syndrome. Ano yun? Ibig sabihin kasi noon, halimbawa kung merong mga pangyayari na kagaya niyan, simpleng away nung umpisa, pero nadaan sa selos, tapos nasasaktan ka na, isang beses na nasaktan, pwedeng hindi pa natin masasabi na meron kang yung ganitong klaseng simptomas. Pero yung palagi ka nang nasasaktan at umabot sa punto na nag-iisip ka na palaging merong babae na yung asawa mo, hindi na maganda kasi nagiging stalker ka na. So talagang lalong magagalit yung asawa mo. At saka at the same time, alam mo, sasabihin mo pa dito, ikaw lahat ang may kasalanan kasi palagi mong tinututukan yung asawa mo. Hindi na maganda to, ha? Kasi ang dapat nating iisipin, Gracia, pagdating sa ganyang pagkakataon, yung ating tinatawag na self-care o yung pangangalaga natin sa sarili natin. Dahil kasi, unang-una, kung ganyan yung asawa mo, alam mo na nangyayari yan ever since. Pangalawa, hinahayaan mo na yung sarili mo masasaktan. Alam mo, sa ibang tao yan, pwede na sila magdemanda ng tinatawag na violence against women and their children. Tapos, kung sakasakali na ikaw ay matatakot na nagkakaroon ka ng tensyon, anxiety, at yun na nga, sabi nga ni DJ Chacha, mangiyak-ngiyak ka pa, meron naman dyan sa Cebu na mga hotline na pwede kang matulungan dyan sa tinatawag natin na battered wife syndrome. Kasi nag-uumpisa yan na parang akala mo ganun lang pero meron ng depression. Kaya ang nangyayari, ayaw mong hindi ka makatakas. Dahil kasi iniisip mo ikaw palagi may kasalanan. So, sana magpakonsulta ka. Meron diyang mga libreng mga sabihin na natin, merong mga facilities na makakapag-cater sa'yo ng libre, matutulungan ka from therapy sessions, consultations. Kasi hindi natin pwede na sabihin natin magtuloy-tuloy ito. Ikaw mismo kailangan ma-realize mo na dapat maging maayos ka at maging matatag ka. Dahil hindi naman natin pwedeng baguhin yung asawa mo. Pero yung sitwasyon, pwedeng baguhin, doktora? Oo. Totoo yan, DJ Chacha. Lalo daw pa ngayon dahil kasi mas lalo, ang ating Department of Health, kami nga ay merong mga aktibidades itong coming September 12 dahil kasi ina-advocate nila yung dahil Suicide Prevention Week ang September 9 to 14. Kaya National Suicide Prevention Week yun. Usually, yung mga ganitong klaseng kadahilanan, nag-uumpisa sa depression. Yung ginagawa dito ni Gracia, nag-uumpisa nga na nadidepress siya pag hindi niya magawa ng paraan na talagang tutukan yung asawa niya. Kaya wag sanang aabot sa ganyan. Ano naman pong possible effect nito dun sa mga anak niya na nakikita na ganito yung sitwasyon nila? Actually, siguro, doktora, may edad na rin naman yung mga bata, pero kahit parang hindi kay Gracia, kasi graduate na yung dalawang anak niya, and then yung isa, magte-take na ng board exams, oo. Para sa mga kagaya ni Gracia na nasa ganitong klaseng sitwasyon, tas nawi-witness ng mga bata, yung mga ganyang panloloko, pagbubugbugan. Okay. First, siguro, isa sa maapektuhan yan yung how they will be able to have relationship with other people. Like, halimbawa, kung gusto nilang magkaroon na ng karelasyon, magkaroon ng commitment, it's either pwedeng talagang maging positive na hindi ko hahayaan na maging ganyan yung mangyayari sa akin, or ang mangyayari sa sobrang natakot sila doon sa pangyayaring ito, mahihirapan sila magkaroon ng relationship with other people. Second, there's a possibility na sila mismo, dahil kasi ayaw nila yung nangyayari sa nanay nila, magiging overprotective sila or sila din maapektuhan doon sa pinapakitang behavior ng nanay nila. So sana kaya nga sabi ko, kung ang nanay nila nagpapakita ng katatagan at saka yung resilience na hindi, gagawa tayo ng paraan na maging maayos yung pamilya natin, malaking factor yon para sa ganun yung mga bata hindi talaga behaviorally or yung attitude nila ay magkakaroon ng maling epekto. Kasi syempre, ang sisisihin nila dito kasi yung tatay nila ganito, kasi ganito nangyayari, kasi yung nanay nila napapabayaan na rin kami. Yung mga tipong mga ganun. So yun yung dapat natin maiwasan kasi malaking
impact din ito sa mga anak regardless kung may edad na sila or bata pa. Narinig mo yon, ate? Ate Gracia, Miss Gracia, Yes no? po, DJ Cha. Hindi lang sa'yo may effect maging sa mga anak mo, yung future relationships nila. Baka di ba parang nakikita kasi, no, Doc, na ganito yung nanay. Pwedeng maging ganito or pwedeng hindi na pumasok sa relasyon at all dahil sa trauma na nakita nila dun sa nanay at tatay nila. Maraming salamat, Doktora Camille Garcia. Super konti nung oras pero ang dami po namin agad nakuha. And we hope mapag-usapan natin sa susunod ng mas mahabang oras yung tungkol sa topic na ito. Yung sinasabi nyo ng battered wife syndrome. Sige. Thank you rin, DJ Chacha, sa uulitin, ha. Sana may mga ganyang kaso ulit para ma-discuss natin yan. Naku, sana Sige, wala ng kaso. Kahit walang kaso, Ay, Doktora. wag na, Oo, basta lang na lang, i-discuss topic na natin. lang. Oo, sana huli na itong si Gracia. But maraming salamat, Doktora Camille. Okay, sige. Thank you so much. Yan nga po si Doktora Camille Garcia. Mukhang si Doktora ay nasa loob pa yata ng sasakyan habang kausap natin, Pero in the service, para sa ating mga kapatid ay talagang nakipag-usap pa rin sa atin para nga matulungan itong si Gracia ng Cebu. Gracia? Yes po, DJ Cha. Kagaya ng lagi kong sinasabi sa mga nakakausap natin dito, at the end of the day, hindi ako magde-decide para sa relasyon nyo. Kasi una, that's your relationship at mas kilala mo yung asawa mo at mas alam mo yung sitwasyon mo. Pero again, if I were in your shoes, hindi ako papayag na ganyan ang gagawin sa akin. Isa lang ang buhay natin. Bakit mo pipiliing maging miserable? Bakit mo pipiliing makisama sa lalaking binabastos ka, walang respeto sa'yo at paulit-ulit kang niloloko? Minsan, alam mo, yung pagmamahal na yan, kahit pa may pagmamahal, kung wala ng respeto, huwag mo ipilit. Hindi lang to para sa sarili mo, ha? Para din sa mga anak mo. Pero thank God, lumaki ng maayos yung mga bata kahit na ganito yung nawi-witness nila. Ngayon, dahil tapos ka na sa pag-aalaga at pagpapalaki sa mga anak mo, tapos mo na silang isipin. Kadalasan kasi parang ganun hindi mahiwalayan dahil sa mga bata. Kawawa naman sila. Lalaki silang broken family sila. Ngayong malalaki na yung mga anak mo, it's about time you think about yourself. Sarili mo naman. 'Di ba? Sa mga pagkakataon na ikaw ang nakakaawa, sarili mo isipin mo. Hindi yung niloloko ka na nga, doon ka pa maaawa sa mister mo. Na-bother ako kanina when I heard you said, nakakaawa po kasi asawa ko. Well, in fact, ang nakakaawa ay ikaw. Nung pinakikinggan namin yung storya mo kanina, awang-awa kami lahat sa'yo, pero wala kaming magawa. Ikaw lang ang may pwedeng magawa. So, ikaw ang magdesisyon. 47 years old ka na. Ilang taon mo nang kasama yung asawa mong yan. Ikaw ang magdesisyon kung may chance pa siya magbago, may chance pa ba kayong maayos ito, o talagang wala na. Okay? Last na lang bago tayo magpaalam, bibigyan kita ng chance na magbigay ng mensahe dito sa mister mo. Anong gusto mong sabihin? Naiyak ako. lang, it's okay. Labas mo lahat sa kanya. Sabi mo kasi nakikinig siya. Ayan, paalam ko nakikinig ka. Sana naman, pahalagahan mo naman ako yung mga ginagawa ko sa iyo. Sana makita mo naman, ma-appreciate mo. Na hindi man ako yung ibang tao na mas pinahalagahan mo. Pero andito pa rin ako para sa iyo. Yun lang po. Nakita nyo na, pwede talaga ipagtayo ng rebulto. Pinatatawa lang kita, ha? Pero wala, ganun talaga. Diba kahit anong pilit natin na sana wag na, ganun, mahal Dumating sana yung pagkakataon na mapagod ka na para ikaw na mismo ang bumitiyo. Maraming salamat, Gracia. Siguro ang tanging na lang namin magagawa for you is ipagdasal ka na sana matapos itong paghihirap mo dyan sa asawa mo. Thank you po. Maraming salamat din for trusting us dito sa storya mo, ha? Okay po. Thank you po, DJ Cha. Thank you so much. Thank you po sa lahat na nakikinig. Maraming salamat. Ingat ka, Gracia, ha? Ingat po. Ingat. Thank you. Salamat. Yan nga po si Gracia ng Cebu, 47 years old, mga kapatid. At alam kong hindi po siyang nag-iisa sa ganyang klase ng kwento. I-congratulate muna natin ang ating astig advisor na panalo po
si Eduardo Pacardo. Ang second winner naman natin ay si Tess Kabili Ditona. Kilala ko ito si Tess Ditona. Lagi ito nakatutok talaga. Congratulations po. Meron din tayong winner ng cash prize, Jessica Elnar. Congratulations to you. At si Tina Cos. Congratulations. Magandang tanghali kay Mean Roperos at kay Ate Nessel Buko. Hello po at maraming salamat sa inyong lahat. O siya mga kapatid, weekend na. Pasalamat muna tayo dito sa ating mga kasamahan dito. Bea Rodriguez, Nia Bugarin, Ed Acerrada, Aaron Tolentino, Rome Ortigas, ang ating technical directors, Joey Perez, si Kuya Nanding Bazarte, sasabihin ko. Kuya Nanding, Grace Toledo, thank you so much. Nep Liagas, Erwin Ocaña, our spinner, Rema Anwar, our researcher, at Jeffrey Batlanggaw, Gaw. Thank you so much. 1:02 on the clock mga kapatid. Mukhang matatagalan ha bago nyo ako marinig ulit dito sa Heart to Heart para sa mga nakamiss kay Kuya Popoy. He will be back on Monday. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Pasalamatan na din natin Ma'am Cherry Baile and si Sir Alvin Maanyo. And of course si Sir Raul. Maraming salamat po at ako'y nakaupo muli dito sa programang Heart to Heart. Natutuwa ako every time umuha po ako dito kasi feeling ko talaga bumabalik yung kabataan days ko na ito ang ginagawa ko. Marami pong salamat sa inyo. Sa mga kapatid, viewers and listeners po natin, manatili pa rin po kayo nakatutok dito sa Radyo 5 dahil susunod ang paborito niyong programa, Tuwing Tanghalian. Eto na, Nanay Christy Fermin. Susunod naman po dyan, Raffy Tulfo in action. At pakinggan nyo pa rin ang aming magagandang programa dito po sa Radyo 5 92.3 True FM. Bye-bye!